Isa pong pinagpalang Wednesday morning mga katots. Ngayon pong Miyerkules ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong, paano nga? Okay, paano nga? Kahapon, pinagnilayan natin ang kahalagahan ng panalangin. No? Kung paano the moment we spend time with Jesus is the best moments we spend in a day. No? Ngayon, may tanong ang mga alagad kay Lord. Ang kanilang tanong o request kay Lord Jesus, teach us how to pray. Lord, teach us how to pray. No? Ay di, ang tanong, paano nga? Since binigyan natin din kahapon yung halaga ng panalangin, ngayon naman ang tanong, paano nga ba ako mananalangin? Ang kagandahan ng itinuro ni Lord na panalangin is that it hits us directly kahit paanong panahon yan. Pareho pa rin nga ang panalangin na nararapat at tama para sa atin. At kung paano, ito na yan. Universal na talaga ito. Ano yun? Ama namin. Our Father. At pag tinignan natin yung panalangin na Ama namin, it already encapsulates what kind of prayer we should be having every time we pray. At ano nga ba yan? Una, pag tayo nakikipag-usap sa Ama, do we need formalities? Ewan ko ha, hindi ko alam kayo, pero ako pagkaharap kong tatay ko, kung ano-ano amin napapagpintuhan, upo lang kayo doon minsan, ngayangiti kayo, tatawa, makaka-request sa Ama, ang Ama nagre-request sa anak. So, walang formalities. And I believe in that. Prayer, when it is real and it is very personal, there are no formalities needed. No memorization of what to be said, or what we have to say. So, isa yun. Tingin ko, we have to always remember that we are before God, our Father, who loves us and has always loved us. So, yun ang ating laging pangahawakan. Then second, siyempre, when we already are in prayer, and it's a prayer founded on a relationship with God, di ang kasunod na niyan, di ba kahapon sinabi ko sa inyo, it is from prayer that everything will evolve. Hindi lang revolve, ha? Kasi baka akala nung iba, mali ang English ko kahapon na iniikutan. Hindi iniikutan, pinagmumulan. Kaya evolution eh. The term is evolve. From where our prayer, the day evolves, not revolves. It evolves. Everything becomes now a fruit of our prayer. Isipin nyo yun. Kung ang kausap natin ang ating Ama, everything else will depend on it na. Doon na magmumula yung ating buong araw. Mula doon sa una, pag-alaala ng ating sitwasyon. Sino nga ba talaga tayo sa harap ng Diyos? So we do not forget our situation and our position in this created universe. No? And then from there, we do not forget also our dependence on God. Bigyan mo po ako ng kakanin ko araw-araw. At not only that, we do not forget also the guidance that our relationship with God gives us. We ask for forgiveness, then dapat we also offer forgiveness. And then during the whole day, we ask for God's protection. So tingnan natin yung mabuti mga kapatid. Hindi nga ba? Yun naman talagang kailangan natin sa araw-araw. So, babalikan ko. Prayer is not just a shelter from where we find protection, but it is prayer from where everything evolves, especially during our day and hopefully our whole life. So again, paano magdasal? Pues ito na, our Father. Sana makita natin yung kahalagahan ng tinuro sa atin ng Diyos, ng ating Panginoon, kung paano magdasal, na napakasimple naman, that we find ourselves before the God who loves us. And then from there, everything becomes a fruit of it. Okay po, sige po. Balik po tayo siyempre sa aking paanyaya sa inyong lahat na maging cyber missionaries. Lagi po sana evangelize through social media, like, share, follow po itong ating page. Ito na rin pong ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel at TFTD Bless and Blessing at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ang happy birthday kay Ma'am Erilyn Hinang ng parokya ng Kawit, may kapatid niyang seminarista. Gayon na rin kay Ma'am Rochelle Handusay, kay Drea Swarovski, kay Ma'am Kit Di Makulangan, kay David Lara, na aking asawa na aking pamangkin, kay John A. Portento, at kay Sir Randy Noblesa. I hope you are much better na, Sir Randy. At syempre po, blessing sa inyong araw na ito. At syempre po, prayers pa rin po ang hinihiling natin para sa lahat ng maaring nangangailangan ng panalangin ngayon, lalo sa panahon ng pagsubok at pinagdadaanan. At syempre po, ang ating pa rin pong hiling na pagdasal ang kapayapaan sa Ukraine at ngayon po sa may Israel.
At syempre, hindi naman po nababago, lalo na kung alam natin kung paano na manalangin sa ating araw-araw na buhay. E di ano pa, always be blessed and be a blessing.